Anong gusto ninyong matumbok ng Quadcom po? Kasi it appears to me na pag nandun si dating Pangulong Duterte, Oo. na monopolize niya eh. Oo Parang nga. para lumilitaw nga, parang siya pang nakumpas ano. Buti na lang. Ayun, so dito mga pre, pag magsasalita po si Dilima kasi kahapon sa Quadcom hearing, aambahan po ng suntok ni Digong itong si Dilima. 'Di ba? So dito natin malalaman kung ano yung mga sasabihin ni Dilima at talaga namang hindi naman talaga maganda yung ginawa ni Digong, no? Isang malaking kabastusan. Pinapakita lang niya kung gaano kawalang kwenta, kabasura, katae, pasensya na po sa mga kumakain ha. Kawalang kwenta, no, yung mga pamilyang Duterte na kasali sa issue Oo. So, eto, no. So, alam ko ito si Dilima, no. Nagiging gusto niya maging patas, 'di ba? At si Trillanes ganun din naman 'di ba? Gusto niya maging patas kaso ito si Digong pag napipikon ito at nadudurog mo, no? Or naku-corner mo, 'di ba? Ay gustong manakit. Pinapakita naman niya no? Pinapakita niya na ganun yung tatak niya, tatak basura. KO! 'Di ba? So yun po no, yung ating bibigyan ng reaction ngayon itong video na to. So nandito po si Dilima at tingnan natin kung ano yung mga sasabihin niya dito. Nakatulog ako kagabi mga 11 na no kasi kahit nakapikita ko may hearing pa rin Hindi ko na alam kung anong oras sila natapos basta nakatulog na lang ako bigla. Nasa higaan. Alangan namang nasa labas. Tangit din kung nasa kahoy ka natulog. Nasa higaan talaga, 'di ba? So yun, comment nyo nga nung oras natapos yung hearing kagabi. Alas 11 nakatulog na ako pinapakinggan ko na lang, hindi na ako nakatingin sa comment nyo nga. So eto na, no, bigyan po natin ito ng reaksyon. Ang kamo mabilis si Barbers ano tawag mo doon sa pag ginanon? Point of order. Hindi. Ano Ano? tawag doon? Sabi niya, Martilyo. Pamupok. KO! Ano nga yung tawag doon? Ano yung tawag doon? Hindi ko rin alam break muna yung parang... Gavel. Aris, Gavel. yung sa Yung gavel niya. nag-aano ng- Pinupukpok yung Hindi, ano gavel. sinasabi nga niya. Sino ba pinag-usap? Sige. Sa amin kasi may ganun din naman kami. Kaya nga lang, martilyo. KO! Martilyo yung gamit namin yan. Hindi yung ganun, ha? Ano For our sinasabi niya? recess. Hindi point of order. Yung sinasabi niya, stop muna tayo. Yun nga, recess. Break muna, no? 1 minute suspension. Parang ganun. Recess ba yun? Oo. Suspended. Or suspended. Suspended, Oo, oo. Suspended. Pag medyo mataas na yung tension, ganun ang ginagawa ni Sinususpend Barber. yan na, Suspended. oo. 1 minute suspension. Yan. Kasi mataas na yung Mainit na Ano Oo. ang mas gusto niyo? Kung kayo masusunod, Senator Laila, ano bang suggestion ninyo? Ano ang dapat mas i-focus instead of the former? Yaman din lang na buong hanggang midnight na pala siyang naglitanya Kaya doon. nga, oo. O iba naman. Okay, syempre po, dapat i-confront siya ng mga iba't ibang mga allegation ng mga iba't ibang mga naging resource persons already. And sinimulan na nga po yan. Yung kino-confront siya, tinatanong siya dun sa mga sinabi ni Colonel Roina Garma at saka yung mga sinabi nila Asierto and also yung mga iba pa na may mga sinasabi sa kalakaran ng kanyang pamilya, yung sila Guban, and kino-confront din siya dun sa mga sinabi nila Arturo Las Cañas and Edgar Matubato. Pero as expected, dinideny niya po yan. Hindi, i-deny talaga yan. Kasi, alam nyo, may mga abogado siya di ba? I think, bago sila pumunta dyan, may mga binibigay ng mga advice sa kanya, 'di ba? O pansin niyo kahapon medyo hindi na nakakasagot ng tama si Digong, no, doon kay Luistro, no? And then ang ginagawa ng lawyer ni Digong, binubulungan siya, tinuturuan siya. Kasi mali-mali na po yung sagot ni Digong no? So, expect na natin 'yan. Lahat tayo expect na natin na lahat ng itatanong kay Digong
na ginawa mo ba to, ganito, ganyan. Expect na natin yan na i-deny niya talaga yan. 'Di ba? Deny talaga. Oo. Alam nga namang aminin niya. O, lalo niyang binaon yung sarili niya. Pero kasi, kahit pa i-deny niya yan, ako'y naniniwala na ang ebidensya ang magdidiin sa kanya at ang mga witness ang magdidiin sa kanya diyan. Oo, kahit mag-deny pa yan. 'Di ba? So, yun sa akin, ha. Hindi ko maintindihan nga po ay pagkatapos na sasabihin niya, I take full and complete legal and moral responsibility sa lahat na nangyari sa mga patayan, whether yun nga yung sinasabi ni Congresswoman Luis Tro na whether legal ito or illegal, yung mga ganong sa operasyon, kaya hindi niya aaminin yung mga yon. And then kunwari hindi niya kilala kilala niya sila Las Cañas, pero sinisiraan niya si Las Cañas, wag daw maniwala kasi Sinong paniwalaan namin? Si Digong. Anak ng butiki naman, oh. Oo, maniwala na lang ako sa sa bata. Wag lang kay Digong. Kasi alam mo yan si Digong, puno na po yan ng kasinungalingan. Expert na siya dyan. Imagine, inamin niya din, noong pa siya, hindi pa yata siya mayor noon, sila ay nagtatanim ng ebidensya. Correct nyo nga ako kung tama ba yung pagka ko sa balitang yan. No? Oh. So, ibig sabihin, expert, magaling sa kasinungalingan. Diba? Magaling si Digong. daw siya storyteller. Now, alam mo, ang Quad Committee, I think it's doing its job right. Yes. Ang Quad Committee, ginagawa lang niya talaga yung trabaho niya. Trabaho nila. Hindi po sila yung bastos, hindi po sila yung bias. Tingnan mo, kahit papaano, kahit ganun ka bastos si Digong, ginagalang pa rin nila. Diba? Pero ang matindi dito, talagang napaamo ni Abante si Digong. Parang yung asong ulol na wala na sa katinuan, napaamo ng isang Abante. Ay di panis kayo ngayon. Si Abante lang pala yung kayang magpaamo kay Digong. Pero ako'y naniniwala, kitang-kita naman kahapon, na hindi po sila bias. Nagtatrabaho po sila, tinatrabaho nila. Diba? O kung may mga katanungan man yung ibang mga kongreswoman natin dyan, kay Digong na ganito, ganyan, at ang sagot ni Digong, pulis ka ba? Judge ka ba? Para tanungin mo ako ng ganon. Ako naman, masasabi ko doon, kaya nga nandyan ka sa Quadcom, no? Kasi, nag-iimbestiga. Anong gagawin mo dyan kung hindi ka pala sasagot sa katanungan? Kung mamimiluso po ka lang talaga. Hindi mo ikakataas or hindi kami bibilib sa'yo kung ikaw ay mamimiluso po lang dyan. Sumagot ka lang. Yun yung importante dyan eh. Diba? Porkit ba pulis? Porkit ba hindi pulis? Wala nang karapatang magtanong. Tandaan mo, Digong, nasa Quadcom ka. At sila, ginagawa lang din nila yung trabaho nila. Ang magtanong sa'yo. Diba? And remarkably, yung makikita mo naman sa dedikasyon at determinasyon ng mga members, lalo na yung mga chairpersons, mga maayos po ang mga tanong nila. Yes. Very sensible ang mga tanong nila. Malaman, substantive. Pag si Trillanes nga medyo na uminit din yung ulo kay Digong na magpapasampal daw siya. Sabi naman ng ibang kongresista natin, wag niyong PPQ-nin si Digong para maging maayos yung hearing. Although naintindihan ko naman si Trillanes kasi inunahan nga ni Digong eh. Hahampasin nga nung mic eh, di ba? So dumaan yung mga 1 hour yata. After 1 hour, may nagsalita si Trillanes ng ganun. So doon pa lang makikita mo yung pagiging fair ng ating mga kongresista. Na wag yung yung si Digong pipikunin kasi baka magkagulo-gulo lang itong hearing na to. Dapat ang hearing na to ay maging maayos. O diba? Tapos
gagawin yung masama yung Quadcom. Tatawagin yung Tuadcom, ganyan. Oh, 'di ba? O sino yung tumuwad ngayon? 'Di ba si Digong? Alam mo, Digong, wag mo nang palagan si Trillanes kasi kung one-on-one kayo, hindi mo na kaya eh. Kaya nga lang naman matapang ka kasi meron kang mga bodyguard sa gilid mo, may mga kasama ka. Pero kung one-on-one kayo, Digong, maawa ka sa sarili mo. KO. Si Carbonell nga, hindi mo kaya. Trillanes pa kaya na ang lakas niyan? Nakakatayo pa yan? Ha? Ayaw ko lang sa'yo. And syempre, paminsan-minsan ay pinapakita nila na, na katulad kahapon, ilang beses kinol ang attention ng dating mayor, dating pangulo, tungkol doon nga sa pagbabiolate niya ng mga rules na gano'n, na bigla na lang siyang sumisingit even without first seeking permission from the chair. So, I think sige lang, i-confront lang lagi siya dun sa mga nagiging aligasyon ng ibang mga resource persons, at tingnan natin kung magiging consistent din ang mga magiging sagot niya, kasi makikita naman yan. Yun na nga lang yung sinasabi ko po kanina, na may mga inconsistencies talaga siya na hindi mo na talaga alam kung anong paniniwalaan sa kanya. And then bibigla siyang kakambyo, sasabihin niya that's just an hyperbole and that's just yung joke o nag-ano lang. Hindi naman kayo nagpunta doon sa Quadcom para mag-joke. Kunon, mga hyperbole daw. Pero nung mga binabanggit niya, yung mga insidente na yun, katulad nung may tinapon sa dagat, mukha naman siyang seryoso. Pero syempre, he's trying now to avoid some accountability, which is again contrary doon sa sinasabi niya that he takes full and complete responsibility. Now, di ko po mapigilan yung sarili ko kahapon to point out na sa tingin ba nila, dahil sa pag-aako na yan ng dating Pangulo, ng complete and full legal and moral accountability sa mga nangyari sa war on drugs, Senator, ibig bang sabihin siya na lang talaga ang mananagot? Siya na lang ang pananagutin. Hindi na yung mga ibang opisyal. Hindi, syempre, pag malaman, kung ako naman ito yung opinion at reaction ko. Kapag malaman naman na kasama sila, dapat managutin yun. Kasi sila yung pumatay 'di ba? Sila yung pumatay. So, dapat may pananagutan sila. No? Kung may pananagutan yung inutusan, dapat yung nag-utos, ganun din. Alam ko marami yan Hindi mo basta-bastang masasabi kung sino-sino yung mga yan. 'Di ba? Pero kung sino yung talagang nakitaan na yun yung gumawa, isali na. 'Di ba? Dapat managot. Kasi ang pangit naman na meron pa tayong kapulisan na pag-alagala lang dyan, pero noong panahon ni Digong, patay sila ng patay nang wala na sa ayos. Tapos nandyan sila ngayon, malaya. Parang hindi nila deserve na maging pulis Kasi ang pulis, dapat ang pinoprotektahan niyan yung mga civilians. 'Di ba? Poprotektahan nila sa mga masasamang mangyayari sa paligid. Pero ang nangyari, sa panahon ni Digong, sila yung pumapatay. Pinagkakakitaan nila yung buhay ng mga inosenteng tao. 'Di ba? So, dapat managot talaga. Dapat nga may death penalty Unang-unang tatamaan dyan si Kibuloy at Digong. Pag mapatupad yan. At saka yung mga ibang tao, yung mga ibang personnel sa PNP na sinunod yung kanyang illegal order. Correct. Mali po yun. Apo. Hindi sila lusot doon. Yes. Sen, naalala ko lang, Yes. pinag-usapan namin dito, inambahan ka pala ng Wait lang, punta tayo sa amba. Nagulat ako sa ininom kong kape. May halo pala itong malunggay. Ay, ako. Last na to, hindi na ako magmalunggay. Naalala ko lang, Yes. pinag-usapan namin dito, inambahan ka pala ng dating nakita mo ba yun? Umaambab Mukhang daw sa inyo. sasapakin ka Yung gumano, hindi ko, kasi nakita ko lang sa video. Hindi. Oo. Hindi mo nakita, Hindi? ma'am. Hindi ikaw yung Actually, inambahan? hindi ko nakita. Hindi na nakita yun ni Dilima kasi nakaano na siya
nakatingin na siya sa kabila eh. Si Digong, yung action niya ganon. Pero kuha siya sa camera ah. Alam ko hindi na mapapansin yun ni De Lima. Hindi katulad dun kay Trillanes kasi kitang-kita talaga yun. Kinuha talaga yung mic, no? Naawa ko sa mic, sinakal. Yun. Hindi niya okay, nakita. okay. Hindi ko nakita, pero may mga nag-text po sa akin after that. May mga Oo. nag-text, did you see that? And then, may nagpadala, nag-send nung video. So, doon pa lang nakita na ganoon pala yung ginawa niya. Mhm. Na, yung clenched fist na gano'n, ano ho yan eh. Yung makikita nyo naman na talagang wala siyang modo. And then, yung talaga yung kanyang behavior, ang tawag ko nga dyan bankruptcy indecency or bankruptcy of decency. Wala ka pala mudo, Digong eh. Ay kitang-kita naman. Sabi nyo, ang the best president ang inyong tatay, Digong. Pero dyan sa pinapakitang hearing niya, sa hearing kahapon, best ba? Siguro the best sa kabastusan. Pwede. Diba? Yun. Alam mo yun, kung ako, magkalapit lang naman kayo ni De Lima, dapat tinuluyan mo na, hindi yung pakitang tao ka lang, medyo matapang ka, medyo susugod ka. Wala eh. Hanggang dun ka lang yung gaganon ka lang, pero yung gagawin mo talaga, hindi mo kaya. Oo, dapat ginawa mo na, tinuluyan mo na, at may kalalagyan ka talaga, Digong. Diba? Wala eh. Kayabangan lang meron si Digong eh. Si De Lima pa yung aambahan mo. Ibabae yan. Anong itatawag sa'yo? Ng mga tao, hala, pumapatol sa babae, bakla ka ba? KO. He doesn't know how to behave sa mga ganyang mga proceedings. Saka puro lang siya for show and all. Pero mas malala naman yung ginawa niya nung kinuha niya yung mikropono. Mas malala yun. Napikon siya kay Senator Sonny Trillanes. So, nandun ako mismo sa tabi niya. Ang sabi ko, Diyos, baka ako matamaan. Baka ikaw nga tamaan dun. Nasa gitna ka eh. Hindi ko alam, ba't nagtabi-tabi kayo dun? Yan. Yun ang iniisip ko. Yun ang Kaya, nakita again, nyo. Nakita ka sa video doon nakatingin sa kanya eh. Oo. Oo nga. Gulat ako. Si De Lima, nakatingin, nakaganon. Baka, feeling ko lang, nasa isip ni De Lima nun, baka ako naman yung tamaan. Ikaw yung nag-aaway, ako yung nasa gitna. Diba? Na inano niya yung mikropono. Kaya may mga nag-text na naman sa akin, you better transfer from your seat. Delikado yan. Sabi Di ako naman, okay yun na nandun si De Lima sa tabi. Ni Digong, no? Kasi gusto ko si Digong talaga nung time na yun, makapanakit. Para pasok na pasok sa banga. Gusto ko nga si Digong yung nasa gitna eh. Nasa kanan si Trillanes, nasa kaliwa si De Lima. Para pag sino yung naunang manakit, syempre si Digong naman yung agresibo dyan eh. Lagot si Digong. Yun. Kaso sayang eh, malayo si Trillanes eh. No, so sabi ko, muntik na sana si Digong kahapon. Siya yung nauuna eh. pero bakit naman ako magta-transfer? Hindi naman ako takot. At nandun naman sa likod ko yung mga kasamahan ko. Si Congressman Kit Del Monte ay inalalayan po ako na every time nagkakainitan. Si Congressman Kit Del Monte was quick to always punta kaagad siya sa aking likod. Kasi kinakabahan daw siya kung ano talaga mangyari. So, and then I think one of the congressmen, one of the members, si Congressman Adjong, he actually offered, he asked kung komportable daw ako na nasa tabi, baka daw gusto kong mag-transfer. So, ang sagot ko po, opo, uncomfortable po ako. Siyempre, katabi ko yung isa. So, but then, sabi ko, I'm okay, I can manage, I can handle it. Kasi hindi naman ako takot. Ayun. Baka sabihin, takot ako kung nag-transfer ako ng aking upuan. Tama rin, Opo. tama rin. Anyway, good luck sa susunod na hearing, Senator Laila. Thank you, ma'am, at mag-ingat Magkatabi ka. daw ulit kayo. Ma'am, pakisiguro Tingnan lang. natin. Pakisiguro lang Salamat kapag din sa inyo. So, yun yung yun yung video at
Yun yung na ano, hindi pala alam ni Dilima na siya ay aambahan ni Digong, no? Ay, may mga nagsendan lang daw sa kanya ng video na nakita ni Dilima, oo nga, no? So, yun, at least pinapakita ni Digong kung ano talaga siya, no? Kung ano yung tae. Dutae. Si Digong yun. Kasama na yung kanyang mga anak dyan. Na si Sara Dutae, Tae tuloy. Duterte, di ba? Baste. Pulong. Sila yan. Magkakasama po yung mga yan, di ba? So, yun yung pangit sa kanila kasi, bumagyo kahapon sa Quadcom. Bumagyo ng bagyong Digunsi. Kung nung nakaraang mga araw, bagyong Panelo, kahapon sa Quadcom, Digunsi. Bagyong Digungsi, ang nickname ng bagyo, Patayan. Alam nyo, hindi tayo dapat maging proud. Kung ikaw killer ka, kung totoo kang killer eto sasabihin ko sa inyo, kung totoong pumapatay ka talaga, or nagpapapatay, hindi mo pwedeng ibida yan sa harapan ng mga tao o in public kasi magiging butas yan laban sa'yo. Diba? Kahit gaano ka pa kaangas, magiging butas yan laban sa'yo. Diba? Pero kung ikaw ay hindi mo naman talaga ginagawa yan, or pwede rin ginagawa mo, sira lang yung utak mo, yayabang mo talaga. Diba? Pero hindi ka nag-iisip na ikakapahamak mo to sa mga susunod na mga araw o buwan. Dahil masisilip ka eh. Ito pala yung ginawa ng tatay nyo. Okay. Naka-record na yan. Magagamit to laban sa tatay nyo. Ebidensya na to. Ganun po yun. Diba? So, yun lang yung ating masasabi dito. So, meron po tayong dito Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Huwag yung kalimutang i-follow, subscribe, follow yung ating Facebook page. Siyempre, itong ating YouTube channel, salamat sa mga nag-like, nag-share, at mga bago nating subscriber, maraming salamat po. Yan. So, yan guys, hanggang dito lang muna yung ating video, at mamaya may upload po tayo, abang-abangan nyo po yan mamaya. So, ingat guys, bye-bye, and God bless.